Ang kwento ay umiikot sa isang grupo ng mga teenagers na sina Rick na leader ng team, si Diane na taga-isip ng ideas, si Cora na girlfriend ni Rick at expert sa lockpicking, at si Vernon na boyfriend ni Cora na siyang nagdo-document ng lahat. Mga beginner YouTubers at content creators sila na desperadong sumikat at mag-viral kahit kailangan pa nilang gumawa ng delikadong bagay kaya isang araw ay palihim silang sumakay sa isang train at ilegal na tumalon habang dumadaan ito sa loob ng tunnel dahil may target silang isang secret room na matagal nang nakalock. Dahil si Cora ang lockpicker ng grupo ay mabilis niyang nabuksan ang pinto mula sa loob at pagpasok nila ay nakita nila ang totoong pakay nila, isang graffiti artwork na ginawa ng isang sikat na artist noong homeless pa ito noon. Kung gusto mo pa ng mga ganitong videos, mag-like, subscribe at i-on mo na ang notification bell para lagi kang updated. Salamat! Balikan na natin ang movie. Ang artwork na nakapinta sa wall ay pinaniniwala ang sobrang mahalaga at kakaunti lang ang nakakaalam na nag-e-exist ito kaya iniisip nilang kapag sila ang unang nakadiscover nito ay siguradong sisikat ang video nila. Pero imbis na i-document lang ang lugar ay isa sa mga hired crew member nila na si Jack ang biglang nagputol ng parte ng artwork at ninakaw ito. Bilang leader ay agad siyang pinigilan ni Rick pero nauwi agad sa away ang sitwasyon at tuluyang umalis si Jack dala ang ninakaw na piraso. Galit na galit si Rick dahil nilabag ni Jack ang rules na napagkasunduan nilang lahat pero ilang sandali lang ay narinig nilang paparating ang mga station guards kaya napilitan silang tumakas. Pagkatapos makatakas ay agad nilang in-upload ang video sa kanilang YouTube channel pero matapos ang ilang araw ay 82 views lang ang nakuha nito na sobrang layo sa inaasahan nilang viral success. Dahil views at fame ang pinaka-goal nila ay nagbiro pa ang mga kaibigan ni Rick na baka mas mabuti pang mag-mukbang content na lang sila. Maya-maya ay ipinakita ni Rick ang isang papel na may original floor plan ng isang lumang abandonadong hotel na tinatawag na Paragon na pagmamayari ng isang lalaking nagngangalang Morgan. Ayon sa mga usap-usapan ay nagtago raw si Morgan ng $300 million sa loob ng hotel at marami na raw nagtangkang pumasok doon pero hindi na muling nakabalik kaya naniwala si Rick na perfect itong maging tema ng susunod nilang video. Pero bago pa nila matapos pag-usapan ng tungkol sa Hotel Paragon ay nabigla silang lahat nang makita ang bagong upload sa YouTube channel ni Jack dahil nalaman nilang traidor pala ito at may sarili itong secret channel. Sa video ay ipinakita ni Jack ang ninakaw na piraso ng artwork sa kanyang viewers at mas lalong lumala ang sitwasyon nang makita nilang sama-sama na siya sa isang grupo ng magugulong content creators na mas extreme pa gumawa ng content. Habang walang nakakapansin ay lihim namang nag-comment si Diane sa video ni Jack at sinabi niyang pupunta sila sa Hotel Paragon para gumawa ng content dahil galit pa rin siya sa pagtataksil nito sa kanilang grupo. Kinagabihan ay naghanda sina Rick at ang grupo ng kanilang mga gamit para sa exploration at may bago rin silang nakasama na si Frank, isang journalist na nagsabing interesado siyang sundan ang adventure nila sa Hotel Paragon. Nalaman niya ang tungkol sa plano nila mula sa Instagram post ni Diane noong araw ding iyon kaya mabilis siyang nag-volunteer na sumama. Ngayon ay 5 na sila na sina Rick, Diane, Vernon, Cora, at Frank nang tuluyan silang makarating sa Hotel Paragon na nasa tabi mismo ng dagat. Kahit may malinaw na warning sign sa harap na bawal pumasok ay nagtuloy pa rin sila at dumaan sa isang tunnel na siyang nag-iisang daan papasok sa hotel. Habang palalim sila ng palalim ay lalo namang sumisikip at humihirap daanan ang tunnel hanggang sa dumating sa puntong kailangan na nilang gumapang sa isang mahaba at madilim na parte. Bigla namang nagsulputan ng daan-daang daga na ikinagulat at ikinataranta nilang lahat. Pagkatapos nilang makalagpas sa magulong pangyayari ay tuluyan nilang narating ang exit na direktang papunta sa main lobby ng hotel pero dahil sa sobrang ingay nila ay nagliparan ang mga ibong nakapahinga sa loob ng building at bumangga ang mga ito sa isang malaking chandelier. Bumagsak ang mabigat na ilaw at muntik nang tamaan si Cora kaya sobrang nabigla silang lahat dahil wala pang isang minuto mula nang makapasok sila ay agad na silang nalagay sa delikadong sitwasyon. Habang magkakasama ang iba sa main lobby ay abala naman si Diane sa pagla-livestream sa kanyang Instagram at hindi na mamalayan ng grupo ay mag-isa siyang napunta sa hallway sa second floor kung saan may nakita siyang piano na perfect sana para sa content niya kaya sinubukan niya itong tugtugin. Pero maya-maya ay may narinig siyang nakakakilabot na tunog sa loob ng kwarto at nang makarinig siya ng paggalaw mula sa kisame ay natakot siya at mabilis na tumakbo pababa. Habang tumatakas ay napilayan siya at nadapa, kasabay nito ay nagsimulang mag-alala si Rick nang hindi niya makontak si Diane sa cellphone pero matapos siyang pakalmayan ni Cora ay pinilit niyang mag-focus sa kanilang mission at inisip na baka gumagawa lang ng sariling content si Diane. Samantala ay patuloy namang nag-film si Vernon sa iba't ibang kwarto hanggang sa may matuklasan siyang kakaiba dahil may nakita siyang sariwang scratch mark sa isa sa mga pader.
Agad niya itong ipinakita sa grupo at nagbigay ito ng masamang pakiramdam kay Rick kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang isinama si Frank para hanapin si Diane habang sina Cora at Vernon naman ay nagtungo sa reception area para hanapin ang susi ng main door ng hotel. Pagdating nila roon ay napansin nila ang isang estatwang hugis tao na natatakpan ng tela pero sa umpisa ay wala naman silang napansing kakaiba rito. Habang naghahanap ng susi ay nakakita naman si Vernon ng lumang newspaper article tungkol sa hotel. Makikita sa newspaper article ang larawan ni Morgan na may kasamang asawa at ayon sa report ay natagpuan daw silang parehong patay sa loob ng hotel habang nawawala ang kanilang mga puso at hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag ang totoong dahilan ng kanilang pagkamatay. Samantala ay patuloy namang hinahanap ni Rick at Frank si Diane pero biglang may hindi inaasahang nangyari nang makatapak si Rick sa isang bear trap na hindi nila alam kung sino ang naglagay. Bigla itong sumara sa kanyang paa kaya malubha siyang nasugatan at hirap nang makalakad pero kahit ganoon ay pinilit pa rin niyang magpatuloy para mahanap si Diane. Nang makarating sila sa gitnang bahagi ng hotel ay mas nakakakilabot pa ang nadatnan nila dahil may isang lumang puno sa loob na may nakasabit na 12-dosenang cellphone sa mga sanga nito. Isa sa mga cellphone ay pagmamayari ni Diane at naroon pa rin ang huling video na ni-record niya bago siya mawala kaya lalo silang naniwala na may taong sadyang nakikipaglaro sa kanila sa loob ng hotel. Dahil dito ay naging mas maingat si Rick habang sinusubukang hanapin kung sino ang may gawa nito pero bago pa nila malaman ang totoo ay biglang dumating si Jack kasama ang dalawa niyang magugulong kaibigan at agad silang inatake. Doon nila nalaman na matagal na palang nasa hotel ang grupo nila. Ang leader nilang si Todd ay may dalang baril at pinilit si Rick na sundin ang kanyang mga utos. Ang dahilan ng pagpunta nila roon ay dahil sa comment ni Diane sa video ni Jack at sa Instagram post nito tungkol sa paghahanap ng $300 million sa loob ng Hotel Paragon kaya agad yung naging interesado si Todd at isinama niya sina Jack at Mac para hanapin ang pera. Naghinala si Rick na baka sina Todd ang may kinalaman sa pagkawala ni Diane pero walang pakialam si Todd at sinabi niyang wala siyang alam tungkol dito dahil pera lang ang habol niya. Hindi naman napigilan ni Cora ang sarili at harap-harapan niyang ininsulto si Todd kaya lalo lamang naging delikado ang sitwasyon dahil muntik na itong mawalan ng kontrol. Habang mabilis na tumitindi ang tensyon ay agad namang namagitan si Frank para hindi tuluyang lumala ang gulo. Dahil bagong solta lang si Frank ay naghinala si Todd at inakusahan niya itong undercover cop pero dahil nasa panganib pa rin si Cora ay napilitan ng sabihin ni Frank ang totoo. Inamin niyang hindi siya pumunta roon para sa pera o content kundi para hanapin ang nawawala niyang asawa na isang reporter na nagtungo rin sa hotel kasama ang kanyang cameraman partner pero 2 months na itong nawawala at ang huling lugar na nakita siya ay ang Hotel Paragon. Pagkatapos ipaliwanag ni Frank ang lahat ay biglang sumugod si Rick kay Todd pero imbis na makontrol ang sitwasyon ay nawalan siya ng balanse dahil sa sugatan niyang paa at tuluyang nahulog mula sa itaas na palapag kaya bigla siyang nawala sa paningin ng lahat at walang nakakaalam kung ano na ang kalagayan niya. Mabilis na nakaisip si Frank at sinabi niya kay Todd na si Rick lang ang may hawak ng blueprint ng building at siya lang din ang nakakaalam kung saan nakatago ang $300 million kaya napilitan si Todd na hanapin si Rick kahit ayaw pa niya. Nang makarating sila sa lower level ng hotel ay nagulat sila sa kanilang nakita dahil may malaking butas sa sahig na parang biglang gumalaw ang buong structure ng building mula sa loob. Sa kabilang side ng malaking siwang ay may nakita silang tila katawan ni Rick na nakahiga pero dahil masyadong malawak ang pagitan ay si Cora lang ang kayang tumawid dahil sanay siya sa physical movement at mabilis kumilos kaya maingat siyang tumawid papunta roon. Ngunit pagdating niya sa kabilang side ay agad niyang napansin na may mali dahil hindi pala si Rick ang nakita nila kundi isang tuyot na bangkay lamang. Dahil sa sobrang inis ay biglang pinutukan ni Todd ang cable na ginamit ni Cora sa pagtawid kaya na-stranded siya sa kabilang side nang walang paraan para makabalik. Habang hindi pa nila ipinagpapatuloy ang paghahanap kay Rick ay biglang nagbago ang sitwasyon nang makarinig sila ng boses ng babae mula sa isa sa mga kalapit na kwarto. Dahil sa kuryusidad ay agad silang nagtungo roon pero pagpasok nila ay wala silang nakitang tao kundi isang lumang wardrobe lang. Dahan-dahang binuksan ni Mac ang cabinet at ikinagulat nilang may isang babae palang nakatago sa loob. Buhay pa ito pero sobrang hina na at halatang matagal nang hindi nakakakain. Kalaunan ay nalaman nilang siya pala ang camera woman na kasama ng asawa ni Frank noong pumunta ito sa hotel. Habang sinusubukan ni Frank na alamin ang nangyari ay halatang takot na takot ang babae at halos wala siyang maipaliwanag na maayos dahil parang may nararamdaman siyang paparating na panganib. Maya-maya ay nakarinig sila ng kakaibang tunog na unti-unting lumalapit mula sa dilim kaya naging alerto si Todd habang pilit inaalam kung saan ito nanggagaling. Ilang sandali lang ay may nakita silang nakakagulat dahil natagpuan nilang nakahandusay si Jack at halatang may kakaibang nangyari rito.
Bago pa nila maintindihan ang lahat ay biglang naging magulo ang paligid dahil may mabilis na paggalaw silang nararamdaman sa paligid pero wala silang malinaw na makita. Sa gitna ng kaguluhan ay hindi na gumagalaw ang babaeng kakakitalang nila habang sa kabilang bahagi naman ng hotel ay napadpad si Cora sa isa pang kwarto. Bigla na lamang may kamay na humawak sa kanyang paa mula sa dilim at sa sobrang gulat niya ay nakita niyang si Rick pala iyon. Sa kabila ng matinding pagkahulog ay buhay pa rin siya at walang nakakaalam kung paano siya nakaligtas sa ganoong taas ng bagsak. Pero nang makita siya ni Cora ay alam na agad ni Rick na may ibang nilalang na nasa loob ng hotel. Nang makarinig sila ng papalapit na galaw ay mabilis silang nagtago dahil agad na sumiksik si Rick sa ilalim ng kama habang pinapasok naman niya si Cora sa loob ng wardrobe. Ilang segundo lang ang lumipas ay nakita nila ang isang matangkad at payat na nilalang na may maputlang balat habang dahan-dahan itong naglalakad sa loob ng kwarto na parang may hinahanap at nanatiling hindi gumagalaw si Cora sa loob ng wardrobe habang papalapit ang nilalang sa kanya. Habang papalapit ang nilalang ay lalo namang tumitindi ang tensyon hanggang sa tuluyan nitong binuksan ang wardrobe kung saan nagtatago si Cora. Mabuti na lamang at sapat ang laki nito kaya mabilis siyang nakaakyat sa itaas na bahagi at pilit na kumapit gamit ang kanyang mga kamay at paa para hindi siya makita. Pero hindi nagtagal ay napansin din siya ng nilalang at sa tamang oras ay sumulpot si Rick para harapin ito at bigyan si Cora ng pagkakataong makatakas. Agad namang tumakbo si Cora papunta sa isang elevator at nakarating siya sa ibang floor ng hotel kung saan natagpuan niya ang isang control room na ginagamit para bantayan ang CCTV cameras ng buong building. Sa pamamagitan ng mga monitor ay nakita niyang buhay pa pala si Diane at nakakulong ito sa isang malaking luxurious room na mukhang inihanda para sa isang kakaibang ritual kahit hindi pa malinaw kung ano talaga ang layunin nito. Habang patuloy na nag-iimbestiga si Cora sa control room ay nakakita siya ng mga lumang tapes na naglalaman ng mga nangyari noon sa hotel at sa isa sa mga ito ay may recorded confession si Morgan na siyang may-ari ng Hotel Paragon. Doon tuluyang nabunyag ang katotohanan dahil hindi lang simpleng owner si Morgan kundi isa pala siyang tagapaglingkod ng dark forces na nagsagawa ng ritual para magkaroon ng immortality. Ang nilalang na nakikita nila sa hotel ay si Morgan mismo na tuluyan ng naging isang halimaw at hindi naganap na tao. Ayon sa madilim na aklat na nakita ni Cora ay kailangan kumain ng puso ng tao ang sinumang naghahangad ng eternal life at forbidden power at matapos makumpleto ang transformation ay kailangan nitong maghanap ng babae na magiging bride para ialay sa final ritual. At ngayon ay si Diane ang napiling maging susunod na biktima. Samantala ay natagpuan naman ni Todd at Mac ang kwartong dating pagmamay-ari ni Morgan na ayon sa mga usap-usapan ay pinagtataguan ng $300 million. Habang abala si Todd sa pagkuha ng pera ay nagsimulang mataranta si Mac matapos niyang makita ang isang bangkay na bukas ang dibdib at halatang tinanggalan ng puso kaya dahil sa takot ay nagpasya siyang tumakas at iniwan si Todd. Ngunit hindi siya nakalayo dahil may nakatagong wire na biglang humiwa sa kanyang leeg at agad siyang namatay. Habang abala pa rin si Todd sa pag-iipon ng pera ay hindi niya namalayang nasa likuran na niya si Morgan at nang mapansin niya ito ay huli na ang lahat dahil sinapit din niya ang parehong malagim na kapalaran. Matapos kunin at kainin ng nilalang ang puso ni Todd at Mac ay bumalik ang kwento kay Diane na katatapos lamang basahin ang ritual book. Sa harap niya ay may wedding dress na kailangan niyang isuot pero malinaw na wala siyang balak maging bride ng isang hindi normal na nilalang. Kasabay nito ay muntik na ring mabiktima ni Frank at Vernon ng parehong deadly wire na pumatay kay Mac pero biglang nakontak sila ni Cora gamit ang intercom mula sa control room. Ipinaliwanag niyang nakikita na niya ngayon ang buong hotel gamit ang CCTV system kaya gagabayan niya sila para maiwasan ang nilalang ngunit halos kasunod agad noon ay nagsimulang lumapit ang creature sa kanilang lokasyon. Habang sinusundan ni Frank at Vernon ang instructions ni Cora ay nagtago muna sila sa loob ng kitchen at mahigpit na nilock ang pinto. Mula sa control room ay ginabayan sila ni Cora papunta sa isang maliit na manual lift na karaniwang ginagamit para maghatid ng pagkain sa iba't ibang floor ng hotel. Sinabi niyang si Vernon muna ang sumakay habang si Frank ang susunod. Nang makatawid ng ligtas si Vernon ay si Frank naman ang nagsimulang umakyat gamit ang lubid habang mabilis na papalapit ang nilalang sa kanilang pwesto. Eksaktong malapit nang bumigay ang pinto ay humingi si Frank ng kutsilyo at walang pag-aalinlangan niyang pinutol ang lubid kaya bumagsak ang lift kasama ang creature. Sa huling segundo ay nakatalon si Frank papunta sa ibang level kaya nakaligtas siya. Habang papunta siya kina Cora at Vernon ay napahinto siya nang makita niya ang isang kwarto na may bangkay ng babae na bukas ang dibdib at doon niya nakilalang iyon pala ang kanyang asawa. Matapos tanggapin ang sinapit nito ay agad siyang bumalik sa sarili at hinanap sina Cora at Vernon para sabihing iligtas si Diane bago pa ito tuluyang mapasama sa ritual.
Samantala ay nabunyag na buhay pa rin pala ang creature kahit bumagsak ito kasama ng lift. Dahil alam na ni Dayan ang naghihintay sa kanya ay isinuot niya ang wedding dress na parang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran pero ang totoo ay naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon. Nang mawalan ng bantay ang nilalang ay agad siyang umatake at tumakbo palayo. Nang makita ni Frank na nasa panganib si Dayan ay mabilis siyang sumugod para tulungan ito at dahil sa galit at lungkot sa pagkamatay ng kanyang asawa ay buong lakas niyang hinarap ang creature hanggang sa pareho silang mahulog sa lower level ng hotel. Sa pagkakataong ito ay naging successful ang sakripisyo ni Frank dahil tuluyan nang namatay ang nilalang matapos itong matusok ng matalim na puno. Sa huli ay sina Rick, Dayan, Cora, at Vernon lamang ang nakalabas ng buhay habang lahat ng iba pa ay namatay dahil sa mga nangyari sa loob ng Hotel Paragon lalo na sa sakripisyong ginawa ni Frank. Pagkatapos ng lahat ay tuluyan ding sumabog sa kasikatan ang kanilang video at umabot ito ng millions of views. Makalipas ang ilang araw ay may inamin si Rick sa grupo dahil palihim pala siyang kumuha ng parte ng pera mula sa Hotel Paragon kaya bukod sa pagiging viral ay bigla rin silang yumaman, at dito nagtapos ang kwento na nagpapakita na minsan ang paghahabol ng clout sa isang abandonadong demon hotel ay pwedeng magdala ng millions of views, matinding trauma, at isang sobrang kaina-hinalang cash bonus.